What's up mga idol? It's Merems again at welcome back again sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para always kang updated sa mga panibago kong ina-upload. So, I'm back naman po ulit mga idol. Araw-araw po tayong nag-upload para araw-araw din ako makapaghatid sa inyo ng kahit kunting information lang mga idol ay makatulong. So ngayon, ang akin naman po i-share ay about naman po sa pag-check ang aking specialty mga idol. So, paano nga ba i-check ang rice cooker item sa Enterprises? So, bago muna natin yung sagutin mga idol, ay quick intro muna tayo. Okay, I'm back. Friends again. Friends vlog again mga idol. So, paano nga ba i-check ang rice cooker item sa Enterprises? So, ito mga idol ang description niya. Tatlo ang nati-check kong tawag nito rice cooker na brand sa Enterprises. Ito po yung kadalasang nati-check ko, tatlong brand. Micromatic, Astron, tsaka Eureka. So mga idol, sa description niya, minsan with steamer, so minsan hindi. Then, nakadepende din po yan sa liter. Sa lagayan ng bigas mga idol, halimbawa 1.8 liter, 2.0 liter, 1.5 liter. So, ganun po mga idol. Then, minsan, metal or glass cover. Yung takot niya mga idol. So, ganun po. Then, kadalasan po na na-check kong tawag nito rice cooker item ay nasa 700 watts po siya. So, yun mga idol. So, yun po ang pagtingin kay description. So, paano naman malalaman ang pagtingin sa item sa description? So, mga idol, makikita mo din dyan yan mga idol sa tawag nito sa mismong item at saka sa mismong box. Kung with steamer siya, so ano yan na doon, mataas yan, may tawag nito parang may extra basta may dalang steamer yan mga idol. Kung metal or glass cover, makikita mo din yan mga idol sa mismong item at mismong box kung metal or glass cover. So marunong naman po siguro kahit magtingin kung metal or glass. Yun po mga idol ang pagtingin kay item sa description. So, ganun po. So ano naman ang sample na stock number ng Micromatic? MRC-7018. So anong ibig sabihin ng MRC? Yan po mga idol ay Micromatic Rice Cooker dash 7018. So anong ibig sabihin ng 7018? Yan po mga idol ay ang code number niya. Yun po. So, paano makikita ang stock number sa item? So, mga idol, makikita mo din yan mga idol sa mismong item at sa mismong box. Nakasulat din po yan. So, madali lang mga idol ang pagtingin sa stock number. So, ano naman ang sample na stock number ng Astron? Ito po mga idol. GRC-182. So, sabi ko nga mga idol, sa pag-Astron, minsan hindi mapaliwanag yung tawag niya, stock number niya. Tapos nito, hindi sinasama yung Astron na acronym. Halimbawa, A. So, hindi po siya sinasama. So, minsan po, hindi po talaga mapaliwanag minsan ang kanyang stock number. So, kaya nga po, GRC-182. Hindi ko po mapaliwanag dyan yung G. Pero yung RC, rice cooker po yan. Tapos yung dash 182, yan po ay ang code number niya. So, ganun mga idol ang stock number ng Astron. So, paano makikita sa mismong item? So, nakalagay din po yan mga idol sa mismong item. So, kadalasan mga idol, nakalagay yan sa ilalim sa puwitan ng mismong item. Tapos sa box, nasa mismong box na rin yan mga idol, madaling makita. Yun lang po idol. Then,
paano makikita? Tawag ito, ano naman ang stock number ng Eureka? Sample ng stock number ng Eureka. Ito mga idol, ERC-1.8 LGEP. So ano ang ibig sabihin ng ERC? Yan mga idol ay Eureka Rice Cooker. So ano ang ibig sabihin ng 1.8 LGEP? Yan po mga idol ay 1.8 liter yan. So yan po ang sukat na pwedeng lagayan ng bigas. Yan po 1.8 liter. So hindi ko po paliwanag mga idol yung LGEP. So basta ganyan po ang kanyang sample na stock number. So madali lang tingnan mo lang sa tawag nito, sa mismong item, nasa puwitan yan mga idol ng rice cooker. Then sa mismong box, nandyan po din yan mga idol. Madali lang makita yan. So ganun po mga idol ang pag-check ay description at stock number sa mismong item kay rice cooker item. So ganun mga idol. Siyempre, hindi mo lang checkin yung description tsaka stock number, titingnan mo din yung quantity. Yan po ang pinakamahalaga, bibilangin mo. So halimbawa, ang nakalagay sa delivery receipt sa resibo mo ay 6 pieces. Siyempre dapat ang checkin mo na dumating na rice cooker item ay 6 pieces din dapat. Yun po. Then halimbawa, nabilang mo na tapos tama yung item na dumating, tali sa resibo 6 pieces, then checkan mo na mga idol sa delivery receipt sa mismong resibo. Then kadalasang packaging yan mga idol ay nakabox po yan, isang box, tapos nakasabay-sabay na sa loob yung 6 pieces na item. Then nakabox din po din yan mga idol ang packaging nya. So ganun pa mga idol ang pag-check kay quantity kay rice cooker item. So madali lang mga idol. So syempre hindi mo lang checkin kay description, stock number, tsaka quantity. Checkin mo din kung damage or good item. Pero mga idol sa akin, hindi ko na chine-check kung damage or good item. Sa mismong bantay ko na pinapacheck. So mga idol pala, pag halimbawa nabilang ko na yung quantity, tapos tama naman, tali na sa resibo yung dumating na item. So chine-checkan ko na po, siyempre pagtapos ko check sa resibo, sinusulatan ko ng okay yung tape nung rice cooker or yung mismong box po talaga para malaman ng bantay na goods na yan, pwede na niyang i-display ang rice cooker item na yan. So ganun mga idol. Then sa pag-check po pala kay damage or good item, siyempre bubuksan niya ng bantay, tapos itatry niya kung gumagana o hindi. Tapos titingnan niya kung may basag or crack. So ganun po mga idol. So kung hindi gumagana yung rice cooker, so ibig sabihin may i-report siya sa akin. I-report niya yan sa akin mga idol. Sa kanya i-report sa akin. Tapos kung may basag or crack, siyempre i-report niya din sa akin yan mga idol. Kasi kung hindi niya yan i-report mga idol, kaming dalawa yung mananagot. Hindi namin nakita na may damage yung item. So, ganun mga idol sa pag-check kay damage kay rice cooker item kung damage or good item. So, ganun mga idol. Always double check kung ikaw po ay checker at bantay ng tawag nito, item na yan. Lalo yung appliances. Kasi, mga big item yan mga idol, mga malaking price yan. So, dapat always double check. So, yun mga idol. Kung may tanong po kayo, ay paki-comment na lang sa baba at akin pong sasagutin yan. So, hindi naman po ako expert pagdating dito. Hindi naman po ako magaling. Marunong lang mga idol. True experience. So, lahat naman po ng sinishare ko sa inyo ay akin po yung nararanasan. So, hanggang dito na lang mga idol. I hope tawag nito, sana makatulong kahit kunting information lang. So, maraming salamat sa panonood. God bless.